Okay po mga kapatid, God bless po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Dito po sa aming bansang Pilipinas ay alas 2 na ng hapon po. Salamat sa mga nag-views po, sa mga nagbigay ng comment. Thank you po. Sobra pong na-appreciate ko po yan. Welcome back po sa Coach Haji Vlog. Sa mga nag-subscribe po, thank you po. Salamat po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang po, masaya na po kami dyan. Masaya na po ako dyan. Salamat po at God bless po. Sana po, datnan po tayo ng biyaya sa bawat kung saan tayo naroroon. Thank you po. Ang tatalakayin po natin, yung inilabas na kwan. Yung inilabas ng INC na panawagan. Doon tayo, kasi napanood naman natin yan sa Ganang Mamamayan, di ba? Hindi tayo pwedeng sabihin na gumagawa tayo ng mga kwento o ano pa man. Nilabas nila yan sa Net 25, Ganang Mamamayan. Yung sa panawagan na okay? Tinatawagan yung mga kapatiran, yun, di ba? Yan. Base, yun po ang ating tatalakay. Okay, simulan natin mga kapatid. Yung bagay na pagbibigay ng panawagan o sa sinasabi ng INC regarding doon sa gaganaping mga pagtitipon o sinatawag nilang rally sa regarding niya sa kwan. Dahil sa unang-una, siguro napansin nila na talagang yung bagay na impeachment na isinasagawa ng House of Representatives ay bahagi ng tinatawag ng kwan political, di ba? Politika talaga, talagang panggigipit sa ating Vice Presidente bilang kwan siguro napansin nila, nagbibigay lang tayo ng reaksyon regarding dito sa panood natin kasi panawagan na po yun. Tinatawagan ng pansin na sila po yung naghahanda na sa bawat lokal na gagawing pagtitipon o tinatawag yung rally. Naghahanda na po yung INC. Kaya doon natin napansin na talagang nabigyan din sila ng kwan. Nabigyan nila ng pansin yung nangyayari sa ating bayan na talagang napakasalimuot, na talagang napakahirap unawain. Dahil sa unang-una, sabi ng anchor ng Net 25 sa Ganang Mamamayan, nakikiisa sila doon sa panawagan ng ating BBM na no impeachment kay VP Sara. Pero hindi talaga nila pinapansin yan Siguro dito sa House of Representatives may mga nag-file ng impeachment filing dyan sa Congress sa pangunguna ng Bayan Muna, Makabayan, o di ba? Tapos sinundan pa yan ng dalawang magkasunod Pero napapansin natin mga kapatid, yun talaga, sabi nga ng sino ba yung pangunahin na talagang nagbibigay o nag-e-effort para ma-impeach ang VP Sara, di ba? Alam naman natin sa panig ng Bayan Muna, Makabayan, o itong tinatawag na Makabayan Black sa pangunguna na Raul Manrol, nung nakaraan, Makabayan Black ang nag-endorse ulit ng impeachment. Kaya napansin nyo mga kapatid, ito yung mga grupo na talagang naman to, identified naman po ito ng mga dilawan, di ba? Mga dilawan yung mga na yan. Talagang noon pa man ganyan naman talaga. Karapatan naman nila yan. Pero napansin natin na talagang isang bahagi ng talagang panggigipit. Talagang gusto nilang durugin o gusto nilang ibagsak yung Sara Duterte sa ganitong mga pamamaraan. Kasi ang impeachment mga kapatid, yan, numbers of ganyan, di ba? Sa House, talagang meron silang bilang. May number sila sa House. Talagang 100% o 95% may impeach talaga si Sara dyan sa House, di ba? Kasi yan kontrolado ng speaker yan. Bagamat sinasabi ng mga nag-endorse ng impeachment wala daw kinalaman ng speaker hindi tayo naniniwala doon na talagang walang kinalaman. Hindi pwedeng gumalaw ng ganyan yan kasi 'di ba? Gagalaw yun dahil sa mga kaganapan, 'di ba, na talagang para doon. Kinakatahan lang nila yan o baga pinapakuan lang nila na walang kinalaman ang speaker. May basbas po talaga yan. Kami po opinion ko po yun sarili ko po opinion. Tingin ko po, may basbas yan. Kaya yun siguro ang natawagan ng pansin ng INC na talagang hindi patas. Hindi, kumbaga, talagang gagamitin yung institusyon, di ba? Kita mo naman sa House, yung nag-file ng Sala de Lima, di ba? Sa dating
Senador Laila de Lima, kasama yung mga tinatawag nilang anong grupo ba sila? Kalimutan ko. Sana di ba naunang tamo, paano nila gamitin yung isang parte, di ba? Tapos nung nakarang araw, nag-file na naman yung Makabayan Black, di ba? Sala Manuel, di ba? Sala Titi Castillo, sala Reyes, di ba? Ginamit uli yung institusyon sa isang parte. Bagamat, oo, karapatan nila yan. Pero sana naman, nakikinig naman sila doon sa panawagan. Pero tingin ko naman po mga kapatid, nanawagan lang po. Siguro, hindi ba yung nag-link na message niya doon si BBM. Pero sa akin pananaw ko lang po ito. Hindi nagkukwento, disclaimer lang, hindi po ito nagkukwento sa pananaw ng iba. Diba? Sa pananaw ko lang, bahagi ng mga estratehiya na para i-link yun, ilabas yun, para yun nga, para sabihin na talagang ganito. May damdamin ng BBM regarding doon. Pero ito'y galawang kanyan. Galawan na kumbaga, kung ano ang sinasabi, iba naman yung ginagawa. Diba? Ganun lang yan mga kapatid. Numbers game yan. Number yan ang political game yan. Yung impeachment. Kaya, sa part, kasi pag na-impeach po yung ating BP Sara, dyan sa House, sige na-impeach yan. Pero, ang magiging pa rin yan, ang Senado, di ba? Doon pa rin yan magiging pinal. Bagamat na-impeach siya sa Congress, pero ang Senado pa rin ang magiging pinal na sila yung magiging hurado dyan. Kung may mga basihan, may mga ground sa parte ng mga ganyang ginagawa ng mga congressman. Pero ang napansin natin mga kapatid, yung nanawagan yung isang pangulo o BBM nila, di ba? Nanawagan sa isang parte yun, hindi pinapansin, di ba? Parang may may mali, di ba? Pero ito ba'y isang panawagan lang, nakala mo walang kinalaman ng Pangulong BBM? Sa sarili kong pananaw pa, hindi tayo may yan kumbaga may ilalim yan, may gumagalaw sa ilalim yan, may gumagalaw yan. Kasi nga, hindi, alam niyo mga kapatid, hindi naman maglalakas loob yung mga yan, di ba? Kung walang nagmamando o may pumupondo dyan, o sorry po, hindi po alam kung walang may nagdidikta na ganito ang gawin natin, di ba? Gawin ito mga ganito. At ito nga, napansin din natin yung tungkol sa Tingnan mo mga kapatid, ang ground nila, di ba? Yun nga, tungkol sa CIF, di ba? Confidential fund ng BP Sara doon sa mga tao na ginamit daw doon, di ba? Yun yung mga basihan lang nila. Katulad nung nangyari na tumingin daw doon sa tiningnan kung talagang lihiti may pangalang Mary Grace Piatos, di ba? Sa inahanapan ng dokumento, tiningnan nila doon, wala daw, hindi daw nag-i-exist yung pangalan na yon. Talagang hindi, ewan ko, di ko alam kung ang tatalino naman ng mga to di ba? Ang tatalino naman. Confidential, ilalagay mo yung totoong pangalan, di napahamak yun. Napakasimple lang naman mga kapatid, di ba? Napakasimple lang, pero yung malit na bagay pinalalaki nila. Kaya confidential yan For example, ikaw na nanonood, mayroon kang kaalaman tungkol dun at binayaran yung information na yun, di ba? Babayaran sa'yo yan bilang yan. Ganyan ang confidential fan na ginagamit, di ba? Kukunin yung information mo, ibibigay ba yung totoong pangalan? Para ka naman yan, di ba? Hindi talaga nila ibibigay yun kasi kapahamakan yan. Pero, nandun yan sa confidential fund, di ba? Yun yung mga ground na gusto nilang erase out yan sa impeachment na laban sa BP Sara. Yun nga lang, siguro, sa pananaw ng INC, hindi natin sakop yung kanilang pagsasagawa ng ganitong klase. Siguro sa tingin ko lang sa pananaw nila talagang may mali na gusto nila kasi kung nga di ba mga kapatid, ang doon hindi kailangan unahin may mga mahalaga pang dapat unahin, di ba? Kahirapan pagbili pagtaas ng mga bilihin, yung mga papaano mo mapapaunlad yung tinatawag na sa pagsasaka, di ba? Ang daming dapat unahin na makikinabang sa sambayan ng Pilipino. Yun ang sabi nga, di ba? Ang daming dapat unahin na dapat
Iyon ang makikinabang ng sambayan ng Pilipino. Bakit itong impeachment ito ang inuuna na ang tanong ito, makikinabang ba ang sambayan ng Pilipino dito? Di ba? Oh, kapag na-impeach ba siya, bababa ang bilihin? Di ba? Pag na-impeach ba siya, gagaan magsasaka yung kanilang mga ginagawa? Pag na-impeach ba siya, bababa yung mga pangangailangan natin na sa ngayon talagang hindi na mapigilan? Hindi naman eh. Di ba? Ibig sabihin, bagamat issue yan, pero ang pinakamalaking issue, di ba? Dapat yun ang inuuna. Iyan siguro ang napansin ng INC sa pamunuan ng INC na talagang hindi ito, kasi sabi nga nila, para sa sila sa kapayapaan, sa pagkakaisa. O di ba? Para hindi mahirapan ang sambayan ng Pilipino, unahin yung mga dapat unahin na makikinabang ang sambayan ng Pilipino, hindi yung mga ganitong klase. Kasi unang babagsak lang ang ekonomiya ng ating bansa sa mga ganitong klaseng pamamaraan. Pero bakit itinutuloy? Bagamat meron ng sinabi ang Pangulo, kasi nga, di ba, may sarili silang agenda. Di ba? May mga kanya-kanya silang agenda para doon. Una-una, kapag na-impeach siya, may mga plano na yan eh. O, di ba? May mga plano na yan, buo na yan, na kapag na-impeach siya si BP Sara at naging successful doon sa Senado, nandiyan sa kwan yan, yung sa impeachment complaint, ilalagay nila yan dyan na hindi na pwedeng tumakbo. Ganun lang naman yan, napakalinaw niyan. Diba? O anong meaning nun? Diba? Para sirain ng Sara Duterte at hindi na pwedeng tumakbo sa mga anumang posisyon sa pang-national. O, diba? Kasi nga, pag natuloy yung impeachment na yan. Bagamat, di ba, sa Senado, sila pa rin yung pinal na mangyayari dyan. Sa Congress kasi, ipapasa na sa Senado yan. Once na nakuha nila yung 1/3 o 3 na bilang ng congressman na bumoto doon at nakuha nila yung bilang na yun, diretso, itataas na sa Senado yan. At ang mga senador ang magiging hukom sa mga ganyan kung may mga violation nga. Pero tandaan natin mga kapatid, politika po yan. Pwedeng gapangin na ng gapangin yan para ma-impeach lang yung BP. Kaya doon natin napansin siguro ng pamunuan o ng INC na hindi na tama. Tingin ko lang, hindi ko sinasabi na sila ang opinion. Ako, opinion ko lang po yun. Nakita nila, hindi na tama, hindi na patas sa isang parte na nagtatrabaho lang naman ang vice presidente, di ba? Sa mga bagay na pero dahil sa mga ganito, ang yun nga, katulad yung nangyari mga kapatid, yung, di ba, na last 2 days ata, di ba, nag-courtesy sa House of Representatives, yung mga general. Tingnan mo mga kapatid, nagpapakita ng pinapakita ng flex ng lakas ni Romualdez. Sino, di ba, nakakakon nga mga kapatid speaker, tas gano'n ang mga galawan. Akala mo presidente, di ba? Oh, akala mo siya yung presidente para sa mga ganon, tas mangangako na ganon, di ba? Na ibibigay yung tinatawag na dagdag na allowance do sa isang parte. Yung, di ba? Sabi daw 350. Di ba? May nagbunyag niyan si General De Leon, 250 lang pala. O di ba? Bakit hindi sabihin totoong figure? Ganon lang naman yan, di ba? O pinakita ng kwan. Yan yung isang pagpakikita ng nagpiplex siya na malakas, di ba? Ang speaker. O, kaya siguro nabuo yung isang parte na nakita ng INC yung, di ba? Kaya tayo nasaksiyan na natin, di ba? Nasaksiyan na natin yung lakas ng INC noong 2014, yung tinatawag na worldwide walk. Nakita niyo po yan, di ba? Worldwide walk ng INC doon sa Roas Boulevard. Talagang hindi mo mabilang. Sobrang dami. Ganon po yan. Yung INC po kasi may sinasabing kanyan. Mayroon silang talagang malakas na pagsunod o kapag anong sinabi ng tagapamahala, kusa siyang sumusunod. Bakit? Gusto rin nila yun eh. Sumusunod talaga sila. Sa mga totoong INC sa mga totoong INC. Kasi may mga ngayon, kunwari ang INC kinukuha ko po sa mga totoong talagang INC, kusang sumusunod. Bakit? Gusto nila yun. Di ba? Hindi sila nagpapakon na bakit ganun. Di ba? Gusto nila yun eh. May unity sila eh. Ano magagawa natin? May unity ang INC. Maliban lang doon sa mga hindi talaga totoong INC. Talagang, kumbaga,
Hindi naman talaga ako may mga kumbaga may mga INC lang. Pero yung mga totoong INC, kusang sumusunod yan. Kung anong sabihin ng taas. Kaya siguro katulad niyan, natawagan sila ng pansin, ayun, emergency meeting sa Malacanang ata. Kasi ang INC po, hindi talaga yan, hindi po nakikialam yan. Napansin niyo mga kapatid. Ganyan yan. Hindi nakikialam yan sa isang party na alam nilang, di ba, marunong sila lumagay sa kanilang kinatatayuan. Pero pag nakita nilang mali, nakita nila na ang magsasakripisyo ang bayan, magsasakripisyo ang karamihan, napipilit, kumbaga, ramdam nila yung sambayan ng Pilipino. Diba? Nararamdaman nila yon. Ganun po ang INC. Pero sa tuwirang pakialam, hindi po nakikialam yan. Hindi nakikialam sa ganyang usapin. Napakatahimik ng INC. Napaka-organized po niyan. Tapos bukod dun, talagang hindi ko naman sa pagkukuha, matitino talaga ang mga INC. Hindi ko kinuha sa iba po talagang matitino ang INC. Doon sa mga totoong INC. Kaya kapag nagsabi yan mula sa taas, parang kung mga kapatid, ang INC, parang isang taong kumikilos po siya. Kapag sinabi, kusa siyang sumkuan. Parang, yun nga ang larawan ko sa kanya, inilalarawan ko sa kanya, sa isang INC. Ang INC, parang isang taong kumikilos. Kaya yun siguro natawagan ng pansin ang BBM o ni Martin Romualdez kaya nagpa-emergency meeting, di ba? Hindi nila pwedeng ibaliwala yan. Maniwala po kayo mga kapatid. Hindi pwede nang ibaliwala yung panawagan ng INC na yan na naghahanda na. Maniwala po kayo, hindi nila ibabaliwala yan. Talagang alam nila na may puwersa to. Alam nila na mayroon silang solid talaga. Kaya nga tinatawag din ang black voting yan eh. Talagang kung anong talaga yun ang sinusunod. At makapansin mga kapatid yung Worldwide Walk na 2014, maging yung mga OFW nag-uwian yan, nagbalikan sa Pilipinas, maging yung mga foreign sa iba-ibang nasyon o ibang bansa, nagpunta, may mga iba nagpunta. Kaya sobrang dami talaga na parang akala mo langgam sa Rojas Boulevard. Talagang sobrang kapal talaga, hindi mahulugang karayom. Ganyan po ang INC, di ba? Mayroon silang unity ang INC. Mayroon silang kaisahan na solid talaga na makikita mo ang kanilang pagkakaisa. Kaya congrats salamat sa pahayag ng INC, sa pamunuan ng INC. Salamat po doon sa pahayag nyo. Nagpapasalamat dahil unang-una, di ba? Hindi sila yung at hindi mo kayang bayaran yan. Panahon pa ng Marcos Sr., hindi na babayaran po yan. Hindi po nababayaran yan. Hindi nyo kayang suhulan yan. Nako, maniwala po kayo. Ang INC noon, bagamat maliit pa noong mga lukuan pa, hindi nababayaran. Ngayon pa kaya, sobrang yaman yung INC. Tapos babayaran mo. Hindi mo kayang bayaran yan. Talagang may sariling paninindigan yan. May sariling kultura yan. May sariling tinatawag na doktrina yan. Yung INC. May sariling doktrina yan. Na kapag ganito, talagang isinapupuso ng mga membro ang kanilang mga doktrina. Kaya sabi ko, inilalarawan ko sa isang tao, pag nagbabayan, parang isang taong kumikilos, gumagawa. Parang isang tao, pero napakarami yun pero parang isang taong sumusunod. Ganon katindi yung INC. Kaya siguro napansin o natawagan ng pansin, di ba, ng INC yung kaganapan tungkol sa BP Sara na talagang parang durog na hindi na almost, di ba, nagbitawan, pinag-iiwanan, talagang pinagkakaisahan siguro. Hindi ko, sa opinion ko po, hindi yung opinion nila, sa opinion ko lang po yung sinasabi ko na talagang siguro napansin nila na kailangan nating ilaban yung tawag nito tama. Bakit? Magsasakripisyo ang bayan. Dapat silang siguro, napansin ko, kailangan nilang magsalita o tumindig sa parte sa bayan, hindi sa kung sinong individual na tao. Kunyari, kay BBM, kay BP Sara, hindi ganyan yan. Ganyan yan. Tumatayo yan base doon sa kanyang nalalaman na tama. At alam niyang mali, talagang yan yung INC. Kaya, mahirap
mahirap kuanin. Kasi ang karamihan, ano bang kwan yan? Baka magaya lang sa QGC yan. Mga kapatid, hindi mangyayari yun, yung mga ganong klase. Tingin ko kahit nung panahon pa ng senior nga, Marcos Senior inilagan nila yan di ba? Ano sabi ni Defense Minister Juan Ponce Enrile? Huwag mong gisingin ang natutulog na dragon. Huwag mong gising kung ikaw, di ba? Huwag mong kuanin yung INC kung gusto mo pang, di ba? Manahimik, di ba? Talagang kailangan mo hindi dahil sa isang parte na ano paman. Dahil sila naman talagang mga masunurin sa abiding citizen yan, yung mga kunyan. Masunurin sa batas. Sa pagbabayad ng buwis, napakasunurin yung mga ANC na yan. Talagang kunyan. Talagang hindi nagdaraya sa mga tax yan. Talagang kunyan. Kasi nasa kunyan nasa doktrina rin na kailangan mong sumunod sa gobyerno. Kaya ganyan yan. Kaya yung mga yan matitino talaga. Hindi sa ano pa man ko wala akong sinasabi sa ibang mga sekta. Yung sa ayun silang aking binibigyan ng punto. Talagang masunurin yan. Masunurin sa batas. Kaya siguro bilang nakita nila na talagang magkakaroon ng problema ang sambayan ng Pilipino, ang ating bansang Pilipinas dito sa mga usapin na to na magiging divisive o magiging mahahati, mawawala ng tinatawag na pakikipagkaisa o mawawala yung sisira yung ekonomiya ng Pilipinas. Kaya siguro nagpanawagan sila na naghahanda na po sila tungkol dun. Kaya nagkaroon siya ng emergency meeting sa Malacanang. Pero sana naman maayos po natin. Maayos ng gobyernong ito ang kinaharap. Talagang walang patutunguhan ng impeachment mga kapatid. Kundi ang pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa. Sino ang maapektuhan yan? Di ba hindi naman sila? Kasi mapipera yung mga yan. Tayong mahihirap na nandito na naghihirap. Tayong higit na maapektuhan. Kaya yan, nagsalita at tumindig ang ANC sa isang parte na alam natin na hindi sa isang tao o individual, bagkos doon sa nakakarami mga mamayang Pilipino ang kanilang inilalaban. Salamat po at God bless. Lagi ko sinasabi, kapag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless po.